welcome po mga kakuya. Kumusta po kayo? At yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. Noon, nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa araw na ito, araw ng linggo, at kasama ang buong pamilya at magpasalamat no, sa Diyos at sama-sama manalangin at magpasalamat sa ating Diyos po mga kakuya. No, ang banal na misa ay ito ay pinaka-high prayers of pinakamataas na panalangin sa buong kasaysayan o sa buong mundo. No po mga kakuya, kaya bakit sinasabi na pinakamataas na panalangin? Sapagkat dito nagkaisa ang buong lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo araw ng linggo. Kaya nga ito ay tinatawag na pinakamataas na panalangin. Kaya nga kailangan natin talaga kapag hindi po tayo nakapagsimpa sa araw ng linggo ay ito ay tinatawag din na mortal sin. Kaya nga dito ay obligation day talaga sa araw ng linggo ay tayo ay makadalo sa simbahan no at makapag-receive ng body of Christ po mga kuya, sapagkat kailangan talaga natin sa ating po mga kaluluwa po mga kakuya. So ang topic natin for today is about sino ang totoong lingkod ng Diyos, no? Sabihin natin mga kakuya, sino ba ang totoong lingkod ng Diyos? Mga pastor ba o mga pari? So dito nating alamin po mga kakuya para matalakay natin kung sino ba talaga ang tunay ng lingkod ng ng Diyos po mga kakuya, no? Ang sagot, ang totoong lingkod ng Diyos ay mga pari, no? Ito ay tinatawag na sacraments of the holy orders, no? Yan po ay sacraments po mga kakuya sa holy orders, no? Ating mga kaparian, no? Is sacraments, no? Is the commission, no? Is the continuation of Christ's priesthood, which is the based on his apostles. Thus, the Catechism of the Catholic Church refers to the sacraments of the holy orders as the sacraments of apostolic ministry. Po mga kuya, ang ibig sabihin, ang sakramento ng pagkapari ay ang pagpapatuloy sa pagkapari ng Panginoong Hesus, kung saan kanyang ibinigay sa kanyang mga apostol. Sa ganong ang simbahang Katolika nagtuturo na ang sakramento ng pagpapari ay isang apostolic na paglilingkod po mga kakuya, no? So ang etimolohiya o pinagmulan ng salitang pari ay ang salitang Grego, no mga kakuya, na presbyteros, ng kahulugan ay elder o leader po mga kakuya. Sa Latin, sacerdos, no, sa Hebreo kahin, no, sa Spanish sacerdote, sa English priest, sa Tagalog ay pari po mga kakuya. So sa pagtututol, ayon sa mga Protestante, hindi raw pari ang lingkod ng Diyos o hindi daw tunay ng lingkod ng Diyos dahil ang pari ang nagpapatay ng Panginoong Hesus. Gamitin nila itong sumusunod na talata, Juan 18 verse 12 hanggang 14. No, dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal ng Romano na pinagmumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala mula kay Anas na biyanan ni Caiphas na pinagkapunong pari ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay para sa bayan. So ang sagot, mga pari ng Kristiyano ang mga alagad ng Diyos po. Totoo na pari ang naguutos na patayin ang Panginoong Hesus, pero ito malaking pero ang pari na iyan ay pari ng mga Hudyo. Ito ay tinatawag na Jewish religion po mga kakuya, no? Hindi pari ng mga Kristiyano sa simbahang Katolika, ngunit kahit pari ang nagpapatay sa Panginoong Hesus, hindi inalis ng Diyos ang pagiging lingkod na pagpapari dahil ang Panginoong Hesus mismo ay isang pari ng mga Kristiyano. Mababasa natin sa Hebreo 3 verse 1. No, ating alahanin na may dalawang panahon ang sangkatauhan ng Diyos. Una, ang panahon na hindi pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesus sa lumang tipan na ang relihiyon ay Judaismo o tinatawag na Jewish religion po mga kakuya. No, klarong-klaro yan. Mayroon pa sana at mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirin at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. Gawa 2 verse 10. Ikalawa, ang panahon na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus,
ito ay tinatawag na bagong tipan na ang relihiyon ay Kristyanismo na. No? So isinaman niya, mabasa natin sa Gawa 11 verse 26, ang ng kanyang matagpuan ay isinaman niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasama-kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia. Unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus, no? Yung mga followers, unang tinawag sa Antioquia, ang mga unang tinawag na Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo, ang tinatawag na Kristiyano, no? Ang mga Kristiyano ay ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So may pangako dito si Kristo. Mababasa natin sa Matthew 16 verse 18. Sa lumang tipan, ang mga alagad ng Diyos ay mga pari, at yaong mga pari na iyan ay sina Aaron, no? At ang kanyang mga anak sa Exodo, no? Mababasa natin sa Exodo 40 verse 12 hanggang 13. At sa lahi ni Aaron lumitaw si Levi, kung saan ang angkan ni Levi ay pinili ng Diyos na magiging mga pari. Mababasa natin sa Deuteronomy 18 verse 1 hanggang 2, no? So subalit maliban sa hanay ng pagpapari, ang hanay ni Melchizedek, no? Mababasa natin sa Genesis 14 hanggang 18 at sa Salmo 110 verse 4, no? Sa bagong tipan sa panahon ng mga Kristiyano, pagpapari pa rin ang mga lingkod na pinili ng Diyos. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Lucas 17 verse 14. Mababasa rin sa sinulat ni San Pedro, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos, ginawa niya siya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kangahangang kaliwanagan. Mababasa natin sa 1 Pedro 2 verse 9. Mababasa rin sa sinulat ni San Juan, ang mga pari ay ang mga lingkod ng Diyos. Gipahayag, no, sa 5 verse 10. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa atin Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Yan sa mga salita ng Diyos na iyan ay malinaw na ipinahayag ng Diyos na ang pagpapari ay kanyang pinili upang maglingkod sa kanya at sa iglesia. At ito ang mga pari ng mga Kristiyano. Ipinahayag ng Diyos na ang mga pari ay kanyang pinili dahil ang Panginoong Hesus mismo ang pinakapunong pari ng mga Kristiyano. Mababasa natin sa Hebreo 3 verse 1, mga hinirang ng mga kapatid, at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Si San Pablo ay naglingkod sa Diyos bilang isang pari. Bababasa natin sa Roma 15 verse 16, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Kaya malinaw na ang mga lingkod ng Diyos ay mga pare po mga kakuya, sapagkat napakalinaw po mga kuya, hindi po mga pastor, hindi po lalo na po sa mga sikta, hindi po si Soriano, hindi po si Kibuloy, hindi at marami pang iba. 50 sikta ngayon nag-registered sa buong mundo, 50,000 na sila daw ay tunay na sugo ng Diyos. Sapagkat mga kakuya, ang tunay na lingkod at tunay na sugo ng Diyos po mga kakuya ay ang ating mga kaparian. Bukod kay Kristo at sa mga propita, at wala na mga propita at umakyat na rin si Kristo at iniwan ito sa kanyang mga lingkod, walang iba kundi sa mga kaparian. Nagmula ito sa Santo Papa hanggang sa ating obispo, hanggang sa ating mga kaparian po mga kakuya. Therefore, ang tunay ng lingkod ng Diyos ay ang ating mga kaparian, obispo, Santo Papa. Yan ang tunay at binigyan ng authority para mag-handle sa isang katauhan na itinalaga ni Kristo po mga kakuya. So therefore, sa ating nababasa, marami tayong Bible verse na pinapatunayan lang na marami
ang nagtatag ngayon na marami din nagpari-parian ngayon, nagsuot ng sutana, sila daw ay pari. Kaya mag-ingat kayo dyan mga kakuya, i-research nyo yan kung ano bang sekta yan. Kasi marami ngayon nagsusuot na bilang pari daw kuno, pero hindi yan. Mag-ingat po tayo dyan mga kakuya, sapagkat hindi yan basta hindi Catholic Church na pari, ayan ay mga huwad na mga propita, mga kakuya. Kaya sinasabi natin mga kakuya, maraming gumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesus po talaga. No, na sila daw ay tunay pero iyan pala ay piki. Tinatayo lang sila ng isang tao. Kaya mag-ingat at magsuri po talaga tayo para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya. Kaya mag-ingat at magsuri po talaga tayo po mga kakuya. At maraming salamat po at God bless po sa atin po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to